now, I'm so happy, we are so happy na kayo ay nagkaroon ng pananalita. Sabi ko nga, this is political entrapment. Ito ay sa kabaliktaran ng mga sinasabi ng bangag na presidente, nahulog siya sa trap. Nabiktima siya ano siya ng lagpit na sa Ilonggo, no? Booby trap o lagpit na sa yung mga yung pang trap sa mouse trap, di ba? Mouse trap kasi mouse naman talaga yung mga yan, di ba? Dumi pa sila sa mouse. Naipit sila ngayon sa kanilang kajotahan, nakasinungalingan. Kasi the intention talaga is tanggalin tayong lahat. Wala nang demokrasya. Nakita niyo ba may demokrasya? Kayo? Even media na mga duwag? Ha? Sinusupina kayong lahat? Nagtanong lang kayo? Itong gobyerno, di ba, ay mapanglinlang. Mapanlinlang sa inyong lahat. Kailangan nyong malaman yan. Hindi na gumagana ang utak ng mga bangag. Ang gumagana sa kanila kung paano kayo sindakin, paano tayo lahat takutin. It just so happened na ang isang maharlika sa kabila ng pananakot ng tarantado, buwakan ng inang Lisa Tanas Marcos sa mga fabricated cases na isa dyan ay naging kasangkapan si Taberna na nagpanggap. Ayan, dapat yan, nyo yan, INC, alam ninyo? Hindi ko po kayo dinidiktahan. I have families and friends na member ng INC. I have close friend. I have BFF na INC. Yung ginagawa ng miyembro ninyo na si Taberna na nakikipagsabwatan kay Lisa Tanas, narinig nyo ba yung audio ko na nag-viral na yan, na nagkipagsabwatan si Satanas kay Taberna doon sa nagre-report si Lisa Tanas kay Taberna na finally wala na si Vic Rodriguez. Ayun, ready na i-disseminate ang kanilang mga kasinungalingan. Yung nakipagsabuatan INC po, ako I have high respect to all of you. Lahat naman ng religious group, even mga pare na mga mabubuti, meron tayong high respect dyan. Huwag lang demonyo, no? Tingnan yung ginagawa ni Taberna. Siya ang nag-release ng leak message ni Bangag, di ba? Tapos siya rin ang kinasangkapan ni Lisa na mag-fabricate ng address laban sa akin. Nag-fabricate si Taberna na miyembro ninyo ng fake address sa number 1962 Drive. Pinalabas ni Taberna na ako ay doon nakatira para maisakatuparan nila ni Lisa Tanas yung kaso. Proxy case yan against me, na kesyo may sinabi daw ako sa anak ni Taberna, which is kahit halongkatin nyo lahat ng video ko, wala ako sinabi sa anak niya or minura ko or whatever. Ang sinasabi ko, kasabwat si Taberna sa kabalbalan, kaputahan ni Lisa Tanas, katulad na lamang yung pag-disseminate ng information, ng text ni Bangag. Katulad na lamang, ikaw Taberna, dapat nga, ikaw ay ine-expelled ka na dyan sa INC. Ako, for sure may nanonood sa akin, ako'y nagsusumamo sa inyo sa lahat ng mga ministro. Umattend po ako dyan ng mga ilang beses kasi naimbitahan tayo, di ba, sa may EDSA. Bago dumating ng SM West, di ba? Nandiyan ang pinakamalaking sambahan. Di ba? Umaattend ako dyan kasi may mga kaibigan ako, Kung ang intensyon ay hindi po kayo maputikan, hindi kayo mahaluan ng mga demonyo, katulad ni Taberna na nakikipagsabwatan sa demonyong si Lisa, tanggalin nyo na yan sa hanay ninyo. Yan ang sumisira sa inyo. Although kayo po ay nagsalita na ngayon, pero gusto kong pukawin ang inyong mga damdamin, ang inyong mga isipan. Tama ba ng isang miyembro ninyo na si Taberna ay kasabwat ni Lisa? Kung may nanonood dito, i-play natin uli ang audio, ipapalaganapin ulit natin mamaya, papalaganapin natin sa reel, dyan sa Facebook at sa TikTok. Alright? Tama ba ang ginagawa ni Taberna? Yan ba ang moral, pathway or obligation ng isang religious group na kung saan, di ba? Yan ba ang inyong moral
morally, what do you call it, is that morally accepted na yung inyong membro, mga kababaya, mga palangga, ay nakikipagsabwatan sa isang kidnapper? Si Lisa Marcos ay kidnapper yan. Si Marcos Jr. ay kidnapper yan. Ang kasabwat nila sa AFP ay kidnapper. DOJ sino yan? Si, what do you call it? Yung sa Teddy Boy, Locsin, mga kidnapper yan. Dahil kinidnap nila ang 2 minor de edad, inagaw nila sa nanay sa Turkey, andyan ngayon sa Pilipinas. Yan yung mga information na dapat ninyong timbangin. Tama ba ang ginagawa ng miyembro ninyo na si Taberna na nakikipag na cohort ni Lisa Tanas sa kanyang mga kadyutahan ni Lisa? Pag-isip-isipan nyo yan, mga palangga kong mga INC, mga ministro, na si Taberna ay ginamit ni Lisa Tanas para mag-file ng case against me at falsification yan, fraud yan. Yung ginagawa ni Taberna. Dahil kung nandiyan lang ako sa Pilipinas, kung wala lang akong death threat, ika-counter ko kayong lahat. Pero sa ngayon, walang hustisya sa Pilipinas. Dahil binili na halos lahat ang mga Supreme Court justices ng bangag na ito. At ngayon, kayong mga AFP, kayong mga men and women, uniform personnel, binibili kayo ng bangag na ito. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Nakikinig kayo sa akin. Yung mga deception, yung mga panlilinlang na ginagawa sa inyo ni Bangag Jr. Kailangan yung kumilos. Dahil wala ng demokrasya sa Pilipinas. Nakita nyo sa Huwadcom kung gaano kababoy. Lahat gusto nilang ikulong. Lahat ng mga resource person gusto nilang ikulong. Pero ang mga putang ina, ninanakaw ang kaba ng bayan, nagsashow off ng kanilang mga luxury cars, lahat halos sila. Samantalang ang mga miyembro ng INC, ang mga parishioners ng mga Iglesia Katolika, ang mga tagasunod ng iba pang mga religious group ng KOJC, hirap na hirap kayo ngayon. Magpapasko, ang taas ng bilihin. Hanggang ngayon, hindi pa kayo nakakaalpas sa baha. Lubog ba ang inyong mga bahay? Hindi kayo makabili ng pako, ng plywood and everything. At dahil ang binigay lang ng gobyernong ito, tig 1/4 na GI sheets o pilyero na pwede lamang na pangbubong dun sa bahay ng aso. Hindi niyo pa ba nakikita yan, mga kababayan? Ginagamit ng gobyernong ito ang ang kapangyarihan, ang mandato para sa kanilang pansariling pag-interes o pagnanakaw, pangingidnap, pangsasmagel, lahat na ng kadyutahan. Kung hindi pa kayo magigising. Kaya gano'n na lamang ang kanilang pagpupursigi na makipagsabwatan sa makakaliwang grupo sa NPA para i-highlight ang 125 million na confidential funds ni Inday na sinasabi nilang kinurap pero kabalintunaan dahil ang tunay na korupsyon, ang tunay na kawatan ay si Lisa Tanas, si Tambalosos, si Bangag sa pamamagitan ng paglustay ng bilyon-bilyong ayuda na nagmumultur pa sila. Bilyon-bilyon, 1 billion a day na blood control project or fund na hanggang ngayon hindi inuurirat dyan sa Kongreso o Senado dahil mga bayad na ang mga buwaka ng ina. Halos lahat bayad na sila sa Kongreso. Gusto nila ngayon palakasin ang kanilang political dynasty ba? Political kawatan dynasty ng Marcos Jr. na ito. Wala na silang balak umalis. Si Lisa Tanas wala nang balak umalis. Alam niyo kung bakit? Kaya sila ganun ngayon, mga INC kong palangga. Kasi takot yan si Lisa Tanas, si Bangag Jr. na the moment na mawala sila sa kanilang pwesto at agawin ng taong bayan, kung hindi kulong, bitay ang mga putang ina yan. At dapat yan, burahin na ang pangalang Araneta Marcos Romualdez, yan tatlong munang yan, sa
Pilipinas. Yan dapat ang gawin sa kanila. Dahil ang mga hayop na yan, uubusin ang kaba ng bayan. Puro propaganda, puro kaputahan ang ginagawa nitong gobyernong ito. Kaya ang kanilang intensyon na kunwari magpanggap na nagbibigay, nag-aayuda, huwag impin si Sara, eto na ngayon ang impact. Ang impact ay backfire sa kanila. Kaya naman, thank you so much sa ating mga INC members, sa mga pamunuan, and I hope sunod-sunod na ito mga palangga. Dahil ang naratibo sa social media, mainstream media, ay nabili na, binili na ng gobyernong ito. Ang mga media na dating sigaw ng sigaw, Marcos adictos, diktador, kaalyado na nila, or nabayaran na nila, or takot sa kanila. So, mananatili ba ang Pilipinas ng takot kayo? Or pwede kayong bayaran na lang? Or kasapi kayo ng mga demonyo? So, it's your choice.